Our Bible in the book of Genesis. Kanina sa ating scripture reading ay nabasa na natin yung Malakay 3:10. Ngayon po ay basahin na lamang natin yung Genesis chapter 14 verse 20. Genesis chapter 14 verse 20. Kanina po sa ating Sunday school, ang binigyan ng pansin yung about sa atin pong mission, giving. Ngayon bigyan naman po natin ng pansin ang tinatawag na tithing. Genesis chapter 14, verse 20, the Bible tells us, "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all." Father in heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa panibagong araw, lakas na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, salamat, hindi ka nagkukulang. Hindi nyo kami iniiwan at pinababayaan. Kaya Lord, I pray, kung paanong napakabuti mo, kung paanong ikaw ay nagbibigay ng walang sawa sa amin, magkaroon din kami ng kaisipan na wag din kaming manghinayang, Panginoon, na magbigay sa iyong mga gawain. Kaya Lord, I pray, na sa oras na ito ay gamitin niyo ang mga aralin na ito, Panginoon, para hamunin kami lalo na mag-mature pagdating sa aming pananampalataya. Kasi ang aming kalikasan, ang aming human nature, ayaw naming magbigay. Gusto namin kami lang ang tumatanggap. Kami lang ang nakikinabang. Kasi maramot ang aming kalikasan. Pero salamat, Lord, meron na kaming bilang mananampalataya, bagamat nandito pa rin yung lumang kalikasan, pero meron na kaming bagong kalikasan na mula sa iyo. Kaya I pray, dear Father, na kami po ay mas mag-grow ang aming spiritual na bahagi. At mas lalo naming makita, Panginoon, ang pagbibigayan ay hindi ito burden, kundi ito ay isang blessing. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Makakaupo na ang bawat isa at kung lalagyan po natin ng pamagat ang atin pong pag-uusapan ngayon, next slide, Brother Benjamin, ay to tithe or not to tithe. Alam nyo, ang usapin ng tithing, isa po ito sa mga, pag yan ang inopen mong issue sa social media, expect nyo po ang matindihang labanan. No? Talagang maraming aatake, marami po ang magiging negative, may mga positive, may mga negative, hati po ang paniniwala. At matutuwa kayo sapagkat pag mga ganyang usapin, hindi po nagtatalo ang mga Pentecostal at ang mga Baptist. No? In fact, kahit nga yung mga ibang kulto, hindi yan masyadong pinapatulan. Bagamat may mga tumitira dyan, pero ang medyo mainit na nagbabanatan regarding that issue ay walang iba kundi tayo mismo. No? Tayo mismo ang nagbabanatan regarding po sa issue po na yan. Kaya nga sa oras na ito, naway maging bukas ang ating isip, maging bukas ang ating puso, regarding po sa mga ilang pag-aaralan po natin, and I hope and I pray na sa dulo po nito, ay matuto tayong bumalanse at makita po natin na lahat ng gagawin natin is for the glory of God. Kaya gaya nga ng sabi ko kanina sa aking panalangin, ang ating kalikasan maramot po tayo. Ayaw natin na tayo ang nagbibigay. Mas gusto nating tayo ang tumatanggap. Kaya nga po, marami nag-aabang na mga politician na dumadaan. Ang babait po ng mga politician ngayon, by the way. No? Talagang madali silang lapitan. Diba? Talagang laging nakangiti. Asahan nyo po sa susunod, pagkatapos ng eleksyon, lalabas na po yung tunay na kulay. No? Pero hindi yan ang issue natin sa ngayon. Next slide po, makikita natin doon sa atin pong bagong sobre. May makikita tayo dyan. May mga iba't iba tayong pagbibigayan dito sa ating church. At doon po sa una na atin pong checklist ay tungkol sa tithing. So yan po yung bibigyan natin ng pansin sa ngayon sa atin pong pag-aaral. Unang part is purpose of tithing. So dito po, tignan natin, let's define ito pong salitang ito para magkaroon tayo ng idea. Ano ba talaga ang pinaka-purpose ng tithing? Una po, makikita natin sa isang Bible dictionary, Fawcett's Bible Dictionary, at ang sabi dyan, tithes or itong ang tithe, ito daw po ay tenths of produce, ikasampung bahagi. Ito ay tenths of produce, property, or spoils dedicated to sacred use. Sabi po diyan, sacred use.
Another definition is galing po sa Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature. A tenth part of the produce of the land, which by ancient usage and subsequently by law is set aside for the support of the clergy and other religious uses. So that's the second definition. Third, tingnan naman natin yung sa Easton Bible Dictionary. At ang sabi dyan, a tenth of the produce of the earth consecrated and set apart for special purposes. So makikita natin yung mga salitang sacred, no? Consecrated. So ibig sabihin, makikita natin, ito po ay mga espiritual na mga gawain. Ito yung paghahandog sa Panginoon para sa mga pang-spiritual na mga gawain. Kaya nga doon sa Malakay 3:10, na familiar na po sa atin, ang sabi, bring ye all the tithes into the storehouse, sabi doon, that there may be meat in my house. So ang primary purpose kung bakit nagbibigay po ng ikapo kahit nung panahon ng lumang tipan, para po doon sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi doon, storehouse, yun yung pinaka-treasury ng temple. Binibigay po nila yon para, siyempre, may makain, mag-function yung mga Levita. So, doon natin makikita, mga kaibigan at mga kapatid, na ito po ay, kumbaga, inaalay sa Panginoon. Although, hindi naman kailangan ni Lord yan, dahil si Lord is makapangyarihan sa lahat, wala naman siyang kailangan sa atin. Pero yan po ay ibinibigay para sa kanyang gawain, para sa kanyang mga lingkod. Let's go to number 2. Let's go to the periods of tithing. Sa Bible, meron tayong mapapansin na may mga different periods na ito pong tithing na to ay ginawa. Una po, number 1, tithing was practiced, take note, before the law. Bago po nagkaroon ng batas, kailan po nagsimula iyang bigayan ng batas? Kung naalala niyo po si Moses, doon po nagsimula yan. Ano? Kumbaga kay Moses, ibinigay yung 10 Commandments at yung iba pang mga batas. Kaya nga sa pag-aaral ng law, may mga iba-iba. May mga tinatawag na moral law, may mga ceremonial law, di ba? May civil law. So doon po, nung panahon ni Moses, ibinigay yan. Kaya nga sa Hebrew Bible, meron tayong tinatawag na divisional law of Moses. In fact, kasama din po dyan yung Genesis. Pero kung magiging technical, nagsimula lang po na naibigay talaga yung mga batas nung book na po ng Exodus hanggang sa Deuteronomy. So nandiyan po yung mga batas na kinakailangan ng bansang Israel. Kaya makikita natin dito na before the law ay meron na pong nag-practice or pinapractice na po yung tinatawag na tithing. Una po, makikita natin yung character na nagngangalang si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, mababasa natin, hindi ko na nilagay yung nandyan lang po yung reference verse, pwede nyo po kung sabayan, or you can check it later. Hayaan nyo pong basahin ko ang Genesis chapter 14, from verse 18 hanggang sa verse number 20. Sabi ng talata, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, and hath delivered thine enemies into thy hand. Tapos anong ginawa ni Abraham? And he gave his tithes of all. So makikita natin na merong isang character na si Melchizedek. Mamaya babalikan po natin yung part na yan. Pero sa portion na to, makikita lang muna natin na before the law, before the Mosaic law, ito po ay ginagawa na. Napapractice na po ito. Next, isa sa mga character din po na makikita natin, si Jacob. Si Jacob, in Genesis chapter 28, mula po sa verse 20 hanggang 22, hayaan yung basahin ko ulit yung mga verses. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me and will keep me in this way, that I go and will give my bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and the stone which I have set for a pillar shall be God's house, and
and of all that thou give me, I will surely give the tenth unto thee. So nakita natin, wala pa yung Mosaic Law, merong binanggit na character, si Abraham, at saka itong si Jacob, pinapractice na po nila ang tithing. Okay? Let's go to another period. Dito po, tithing was practiced under na po. Kanina, before the law. Tingnan naman ngayon natin itong bahaging ito, under the law. So dito po, nagkaroon ng black and white na batas regarding sa tithing. At dito nagkaroon ng mga detalye, paano yung tinatawag na tithing na ito under the Mosaic Law. So doon po in Deuteronomy chapter 14 verse 22, sabi sa Deuteronomy chapter 14 verse 22, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. So dito po, batas ito na sinabi po ni God na thou shalt truly tithe all the increase. So ibig sabihin, ang kautusan, hindi ito sinasabing option sa kanila, kinakailangan talaga nila magbigay ng tithes under the Mosaic Law. Then, in Malachi chapter 3, which is very familiar po sa atin, makikita ho natin na sa Malachi chapter 3, mabigat po ang consequence pag ang isang tao ay hindi po magbibigay ng kanyang ikapo. In fact, kung babalikan natin ang panahon ni Malachi, ito po yung panahon na nakabalik na yung mga Israelita from Babylonian captivity. In fact, matagal na po silang nakabalik. Halos mga 100 years nakabalik na sila. Pero ang problema ng mga tao, yung isip nila nandoon pa rin sa Babylonia. Kaya hindi na nila nagagawa yung mga basic na dapat ginagawa nila to worship Jehovah. At isa po sa mga naging issue, isa po sa mga naging problema nung panahon ni Malachi, ay yung pagbibigay po nila ng ikapo. Kaya nga, kung makikita natin ang Malachi chapter 3, simulan ko muna doon sa verse number 6. Sabi doon, for I am the Lord, I change not, therefore, ye sons of Jacob are not consumed. So ito pong Malachi chapter 3, sa immediate na konteksto niya, ito ay naka-address doon sa mga sons of Jacob. Ibig sabihin yan, mga Israelita. Pero pansinin niyo yung ginamit na term, Jacob. Ibig sabihin, obvious na nung panahon na to, nasa carnal state ang mga Israelita na tinawag silang Jacob. Kaya nga, minsan pag ginamit naman sa kanila yung Israel, nasa spiritual sila. Pero pag tinawag silang Jacob, nasa carnality sila. Kaya ito po, sabi rito, pagdating sa verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me, sabi po ni God sa kanila, sa mga sons of Jacob. But ye say, sabi ng mga Israelita, wherein have we robbed thee? Anong sabi ni God? In tithes and offerings. So hindi na sila nagbibigay, ninanakawan nila si God pagdating sa kanilang pagbibigay ng tithes and offerings. By the way, pag sinabing offerings sa konteksto ng mga Hudyo, hindi ito yung iniisip natin ngayon, di ba? Pag sinisip nating mga offering, parang kumbaga, kung mayroong mga special needs, sa atin yan. Pero sa panahon nila, sa Jewish point of view, pag sinabi nating offering, meron pa pong mga specifics yan, di ba? May mga heave offering, may mga sin offering, may mga trespass offering, at marami pa po yan. So yung mga bagay na yan, pagbalik nila from Babylonian captivity, hindi na ito nabigyan ng pansin ng mga Israelita. Tuloy natin. Then ano po ang sabi ng ating Panginoon? Verse 9, ye are cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. Whole nation. Inaasahan ni God as a whole nation, Israel nation, dapat sila ay nagbibigay ng tithes because that is their law. Nagsimula pa po, ibinigay ni Moses yung batas na yan. As a nation, they have to give their tithes. Then ano sabi po dito? Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Ito yung kumbaga, dito po sa part ng temple, merong bahagi dyan yung pinaka-treasury nila, doon nila nilalagay po yung kanilang mga tithes.
Sabi diyan, verse 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Ang ganda ng challenge ni God. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out of blessing, that there shall not be room enough to receive it. Sabi ng verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts, and all the nations shall come you blessed, for ye shall be delightsome land, saith the Lord of hosts. Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa kanila na pag sila ay naging tapat sa mga Israelita, pag naging tapat sila sa kanilang pagbibigay ng ikapo, pagpapalain sila ng Panginoon. No, bilang mga tao at bilang isang nation, pagpapalain po sila ng Panginoon. Kaya mabigat po, big deal, pag under the Mosaic law, na pag ang tithing ay dinisregard nila, merong negatibong epekto ito, mga kapatid. Kaya ngayon, tignan pa natin sa iba pang mga talata, paano nila ito ginagawa, no? From the Jewish point of view muna tayo. Tignan natin dito sa Leviticus chapter 27. Sa Leviticus chapter 27, 30 to 33. Makikita ho natin dito, mga kapatid, na paano po nila ginagawa itong tinatawag na tithing na ito, yung batas doon po sa panahon ng Old Testament o panahon ng Mosaic ng law. Leviticus 27:30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. So talagang sinasabi sa kanila ni God, ano man yung mga bunga ninyo, ano man yung mga kumbaga seed niyan, yung 10% niyan, ihiwalay nyo na dahil ibibigay nyo yan kay Lord. Then sabi ng verse 31, and if a man will at all redeem aught of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. Anong sinasabi ng verse number 31? Alam nyo, under the Mosaic law, ganito yung tithing nila. Pansinin nyo kanina, tuloy ko muna sa 32, and concerning the tithe of the herd or the flock, even whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. So mapapansin ninyo, since ang Old Testament times, nung nakarating na sila dun sa Promised Land, it's an agricultural land. So ibig sabihin, ang kanilang mga iaalay kay God, yung kanilang mga pananim at ang kanilang mga alaga. Automatically, the 10% ay belongs to God. Yan po yung kanilang practice. Pero pansinin nyo po, gusto kong bigyan natin ng pansin yung 31. Kaya nga ito ay Mosaic law. Kasi ang batas pala, kung halimbawa, kasi sabi diyan, di ba, if a man with at all redeem, yung salitang redeem po diyan, ibig sabihin po nito, refers to the act of exchanging something for a price. Ibig sabihin, kung halimbawa meron kang pag-aaring land, okay? Tapos yung 10 bahagi na yan, yung dapat na ibibigay mo kay Lord, halimbawa binenta mo siya. Gusto mo halimbawa na, sige, i-cash na lang. Ngayon, pagbibenta mo siya at cash yung kukunin mo, pera, hindi na pala 10% yung ibibigay. Tingnan nyo nakalagay dito, he shall add, magdadagdag na siya, he shall add thereto the fifth part thereof. So kung yung ikapu dapat na ibibigay mo kay Lord na pananim mo o kaya alaga mong hayop, pag binenta mo yan, i-convert mo siya into money, dapat pag in-offer mo kay God, hindi na dapat 10%. Magdadagdag ka ng fifth part. So anong ibig sabihin yan? Di ba tandaan nyo, ang tithes is 10%. So kung mag-a-add ka pa ng fifth part, di ba? So doon sa 100 sa 100% na yon o kaya sa halimbawa 100 pesos, sa 100 pesos na yon is kung i-divide mo siya into 5, kumbaga yung 20 doon idadagdag mo. Parang ibig sabihin niyan, hindi na 10% yung ibibigay mo, 12% na. Yun ang batas.
Okay? Mga panahon po ng Old Testament. Tapos mapapansin nyo pa dito sa verse 32, and concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passeth, halimbawa may mga alaga kang hayop, this is the law. Halimbawa meron kang may kawan ka. Tapos mag-o-offer ka yung sa kawan na yan, iaalay mo sa Diyos yung 10% kasi yan ang sabi niya. So ngayon, papipilahin, hindi pwedeng mamimili ka. Kailangan, yung 10, meron kang rod, sabi diyan, merong stick, magbibilang ka, labas, 1, 2, hanggang dun sa ika-10 na yan, aalisin yung ika-10, yan ay itatabi for the Lord. Sas another na naman, 1, 2, 3, 4, 10, tas another, basta yung kung ilang beses matatapos lahat ng alaga mo, yung pang-10 bilang, yun yung itatabi, yun yung para kay Lord. At sabi nga dito, verse 33, He shall not search whether it be good or bad, neither shall He change it. Naku, hindi po pwedeng palitan. So, dito, hindi mo muna titignan kung yan ba ay may batik o wala. Basta mahalaga yung pang-10, yun yung aalisin mo. Hindi pwede, maganda to, palitan ko nga nung pangit. Hindi pwedeng ganun. So, yung pang-10, basta kung ano yung tatapat doon sa stick na pang-10, yun ay para kay Lord. Aalisin siya, whether good or whether bad. Yan po yung batas, ayon po doon sa Mosaic law ng klase ng tithing. And, lumalabas pa mga kapatid, pagdating sa practice nila ng tithing ng Old Testament, under the Mosaic law, merong 3 uri ng tithing. Pambira, pastor, medyo isa nga lang, nahirapan na kami. Nung panahon nila Moses, hindi, 3. Kaya, tandaan nyo yung ginamit the word, bring you all the tithes. Hindi lang pala isa yon. Sa Jewish point of view, merong iba't ibang uri ng tithing na pinapractice ang mga Hudyo. Letter A, ito po yung tinatawag na the Levites tithe. Ito yung pagbibigay ng mga Israelita doon po sa mga Levita. Tingnan po natin yung talata. Numbers 18. Let's look at the law. Numbers 18, simula po sa verse 21 hanggang 24. And behold, I have given the children of Levi, take note, all the tenth in Israel for an inheritance. Tandaan nyo po, nung panahon na nagbibigay na ng inheritance, nung nakapasok na sila sa promised land, walang ibinigay sa mga Levita. Kasi si God ang magbibigay sa mga Levita. And behold, I have given the children of Levi all the tenth of Israel for an inheritance for their service which they serve, even the service of the tabernacle. Kasi nung panahon ni Moses, wala pang temple, so tabernacle pa lang. Service of the tabernacle of the congregation. Verse number 22, neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin and die. Kaya nga, yun ay pinaubaya, yung mga manggagawa, yung maglilingkod lamang sa Panginoon, ay nasa lahi po ng mga Levita. But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. Yan yung pinaka-inheritance nila. Therefore, I have said unto them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. So walang land na inheritance sa mga Levita, pero lahat ng mga ikapo, ibibigay naman sa kanila. Kasi sila yung mga manggagawa, sila yung mga naglilingkod kay Jehovah. Ngayon, doon sa baba, kasi depende po sa mga ilang commentator, meron mga ilang commentator, ang pananaw nila, 4 na klase lang ikapo. So dito, yung isang klase ng ikapo, ilalagay ko na lang under, dyan sa letter A. Ito po yung klase ng tithing, di ba yung mga Levita, na-collect na nila yung mga tithing, nakuha na nila yung tithes. Ngayon, ang gagawin naman ng mga Levitang ito, yung nakuha nilang ikapo, yung 10% nung nakuha nila, iaalay naman nila ito dun sa priest. Tingnan po natin dito sa Numbers 18 ulit, verse 26. Sa verse 26, o from verse 26 to 28, sabi rito, thus speak unto the Levites. Ito naman yung utos sa mga Levita naman. Say unto them, when ye take of the children of Israel the tithes, which I have given you from them for an inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the Lord, even the 10th part of the tithe.
And this your heap offering shall be reckoned unto you, and though it were be corn of the thresh floor, and as a fullness of winepress, thus ye also shall offer an heap offering unto the Lord of your tithes, which ye received of the children of Israel, ye shall give thereof the Lord's heap offering to, kanino? To Aaron the priest. So, etong mga Levita, marami po yan sila. Lahat ng makukuha nilang 10% na ikapo ng mga Israelita, sila mismo magse-separate sila ng 10% and they will give it to Aaron nung time na yon. In other words, ibibigay nila sa priest. Okay? So that's the first kind of offering under the Levitical or under the Mosaic law. Next, meron pang tinatawag na the festival tithe. Okay? Sa festival tithe naman, tignan naman natin yung kautusan regarding dito. Deuteronomy chapter 12 from verse number 5. Sabi ng talata, but unto the place, merong place na pagdadalhan sila nito, which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put His name there. Even unto His habitation shall ye seek, and thither thou shalt come. Verse 6, and thither ye shall bring your burnt offerings, dadali nila yung burnt offerings nila, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herd, and of your flock. Tapos pagdating sa verse 7, and there ye shall eat before the Lord your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households wherein the Lord thy God hath blessed thee. No? Sabi ko, tinitingnan ko yung sobre natin. Diba? May nakalagay dito sa sobre natin, lunch fellowship. Aba, parang ito yun ah. No? Parang ito yun. So, ang ginagawa naman ng klase ng tithe na ito, di ba yung unang tithing is for exclusively para sa mga Levite lamang. So ito naman, sila ay, kumbaga lahat ng mga offerings nila and even their tithes, dadalhin nila ito. Yung sinasabing place na to, tandaan nyo po, hindi pa sila nakakapasok sa Promised Land. Pero later on, sa mga feast na nangyayari po sa Jerusalem, ang gagawin nila, dadalhin nila doon yung kanilang mga tithes na ito, kasama yung mga ibang offerings, tas anong gagawin nila? Magkakainan sila. Ibig sabihin, yung nakuha nilang blessing na yung pinaka 10%, gagamitin nila sa handa. Kaya kung na-challenge, wow, merong lunch fellowship, bigay ko kayo ang isa kong tithes ko dito. Well, it's up to you. Diba? O may offer nyo siya kay God. May basis pala from the Bible. Biruin nyo yun. No? Next. Tuloy ko lang yung verse 18. But thou must eat them before the Lord thy God in the place which the Lord thy God shall choose. Thou and thy son and thy daughter and thy manservant and thy maidservant and the Levite that is within thy gates. Thou shalt rejoice before the Lord thy God in all thou puttest thine hands unto thee. So, magsasalo-salo kayo. Ikaw, mga anak mo, pamilya mo, di ba? Pati nga yung Levite doon sa inyong meron kasi mga kanya-kanyang mga gates yan sa bawat area. So, isama mo siya, pakainin mo din, fellowship kayo. Okay? So, ma-appreciate nyo yan pagdating natin ng schedule natin sa June, di ba? Magkakaroon tayo niyan, kakainan. Okay. Another kind ng tithing under the Mosaic law, letter C, the welfare tithe naman. Welfare tithe. Ano naman ang welfare na tithes? Well, ang welfare, kung kanina po, nakita natin yung dalawa, yung Levite na tithe at saka yung tinatawag na festival tithe, ito po ay ginagawa nila. Siyempre, ano po yan, depende sa ani. Kasi hindi kagaya ng panahon natin, siyempre, ang karamihan sa atin ay, kumbaga, monthly sumasahod. Pero since sila po ay agricultural land, of course, hindi naman po every month umaani. Meron lang araw ng pag-ani sa isang taon, at doon po sa 10 taon na, kumbaga sa isang taon na yon, pag umani na po sila, of course, meron silang tithe na ibibigay sa mga Levite, meron silang tithe na ibibigay for festival tithing. So doon pa lang, 20% na yon.
20% na. Ngayon, dagdagan pa natin. Another in Deuteronomy 14. At the end, tingnan nyo naman po ito, kailan naman ito? At the end of 3 years, thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates. And the Levite, tingnan nyo po ito, para kanino itong tithing na to? And the Levite, because he hath no part or nor inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come and shall eat and be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand, which thou doest. So yung pangatlong klase ng tithing, ito naman po, hindi ito dadalhin sa temple. Doon sa area, gaya nga ng nabanggit ko na, mayroong mga gates doon, nandoon po nakapost yung, kumbaga kung sino man yung mga leader doon sa area, at nandoon din yung mga Levite. So ang gagawin, dadalhin mo itong welfare na klase ng tithing, yung pang-10 na yan, pero tandaan nyo, hindi ito yearly. Sabi ng batas, 3 taon. No, so nung sinimulan yung batas na to, after 3 years pa, saka po implemento. Tapos pagkatapos ng 3 years, another 3 years na naman. So hindi siya yearly. So every 3 years lang ito. Kaya lumalabas sa 1 taon ng mga Hudyo, para mga 20 plus, kung i-divide pa natin into 3, yung every 3 years na tithing na ginagawa po nila. So ito naman, ibibigay nila ito, dadalhin nila doon sa gates, at ang makikinabang, para kanino itong tithe na kanilang ibibigay? For the Levites, of course, bibigyan pa din sila, at doon po sa mga fatherless, doon po sa mga hikahos sa buhay. So that's the purpose nung tinatawag na welfare na klase ng tithing. Okay? Adapt kaya natin yung 3? medyo isa pa nga lang na-challenge na. Kaya nga minsan ang basa ng iba, let's open our book in the book of Malaki. Malaki na yung basa nila eh. No? 10% pa lang yung binasa, malaki na sa tingin ng iba. Kaya medyo nakaka-challenge kung i-adapt natin. Kaya nga mga kapatid, ang tanong kanina sa aking preaching, as a title, to tithe or not to tithe? My answer is yes and no. Unahin muna natin yung no. Of course, hindi naman tayo under the Mosaic law, hindi natin kinakailangang isundin yung batas dahil hindi na tayo under po ng batas. Ay, salamat, wala na pala mga welfare, mga salamat naman. Pero, yes pa din. Tingnan naman natin, okay? Number 3, punta na po tayo doon sa practice of tithing. Gamitin natin yung mga biblical principle na makikita natin using yung biblical principle na yan, mga kapatid. Kasi, alam nyo, gaya nga ng sabi ko kanina, maraming divided ang mga pananaw ng mga, ng mga pastors regarding sa tithing. In fact, hindi lang mga pastors, kahit yung mga mataas ang pinag-aralan, yung mga tinatawag nating mga Bible scholars, hindi rin sila united pagdating sa usapin na ito. May mga naniniwala, we have to practice it. May mga hindi na dapat. Meron pang ang extreme na magsasabing, pag nagtatites kayo sa panahon natin yun, kasalanan yan. Pero may mga nagsasabi pa ng ganyan. Well, kung kasalanan ang pagbibigay ng tithes in our dispensation, anong verse sa Bible na kasalanan yun? Wala rin naman. Walang nakalagay na verse na, thou shalt not tithe. Walang nakalagay na batas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang pagbibigay ng ikapo in our present dispensation is sin. And ang gagamitin natin ngayon, yung binasa ko kaninang talata kay Abraham. Kasi si Abraham, mga kapatid, hindi siya under ng batas, pero nagbigay siya ng kanyang ikapo. Let's go to number 1. Example of the practice. Babalikan natin si Abraham. At dito po makikita natin yung magandang halimbawa ni Abraham sa kanyang pagbibigay ng ikapo. Let's go to Hebrews. Nakita na natin yung Genesis kanina. Puntahan natin tong Hebrews chapter 7. Makikita natin dito, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom
Also, Abraham gave 10th part of all. Mga kapatid, dito po, isa sa pag-aaral ng Bible, tandaan po natin, doon natin makikita na ang Bible, hindi siya salita ng tao, kasi sa totoo lang, meron mga portions ng Bible na nakaka-challenge pag-aralan. Kagaya po halimbawa nitong ni Melchizedek. Si Melchizedek, alam niyo po, isa ito sa masasabi kong mysterious na personality in the Bible. Kasi may mga iba, kumbaga nahahati, wala silang eksaktong masasabi kung sino itong taong ito. Divided ang mga scholars, sino ba talaga itong si Melchizedek na ito? Kasi may mga nagsasabi na maaring si Melchizedek daw is isa ito dun sa mga anak ni Noah. Pero walang sinabing ganon. Tsaka mamaya makikita nyo, obviously hindi ito anak ni Noah kasi nakalagay rito sa Bible. Tuloy natin. First being by interpretation, puntahan natin yung part na yon. Pero dito makikita natin na itong si Abraham, nagbigay siya ng tithes dito po kay Melchizedek. Mga kaibigan at mga kapatid, tingnan niyo po ito Panahon ni Abraham, wala pang batas. Pero nagbigay si Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Mamaya bibigyan natin ng pansin si Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Pero nagbigay siya kay Melchizedek. Tanong, pinersa ba si Abraham? Hindi. Pero nagbigay siya ng ikapo. Yan ang tinatawag na pananampalataya. No? Nakikita. Tandaan niyo po, in the sight of God, ang ating kaligtasan is faith alone. Ang nakikita ng Diyos yung panloob natin. Pero tandaan niyo, sa kapwa-tao natin, ang ating pananampalataya kailangan may kaakibat na gawa. Sa harapan ng kapwa-tao natin. Yan yung pinupunto ni James. So si Abraham, alam niyo sa totoo lang, hindi na kinakailangan dumating pa sa punto na mga pastor ay magsisisigaw na, bring ye all the tithes! Mga nagnanakaw. Di ba may mga ganon minsan, talagang galit na kasi nakita ng pastor, maliit yung pagbibigayan Kaya naapektuhan yung damdamin. Pero alam niyo kung gagayahin lang natin si Abraham, hindi na kinakailangan dumating pa sa punto na ang pastor lalabas yung ugat niya at sisigaw ng bring ye all the tithes. Kasi si Abraham, ginawa niya ito above the law. Walang nag-utos sa kanya. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa niya ito. At wag niyong kalilimutan, in the book of Hebrews, si Abraham ay kabilang sa man of faith. Kaya nga, makikita natin in Romans chapter 4, verse 16, sabi ng talata, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which of the faith of Abraham, who is the father of us all. Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi ng Bible na tayong mga mananampalataya, si Abraham pala tatay din natin. So kung si Abraham, not under the law, pero nagbigay siya ng kanyang ikapo dahil yun ang kanyang pananampalataya, let's follow his example. Kaya nga, sabi rito, sabi ng talata, Romans 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. Kaya pala sinulat yung Old Testament. Matuto tayo sa kanila. Of course, hindi lahat ng batas ay para sa atin, pero yung faithfulness na ginawa nila for God, gayahin natin sila. Kasi, tandaan po natin, malulugod ang Diyos pag ginagawa natin yung mga bagay by faith. At tandaan niyo po, sabi ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him or to please God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa example ni Abraham, maia-apply natin yung principle ng tithing sa ating panahon. Dahil kung si Abraham ay father natin, let's follow his example. Hindi man tayo seed of Abraham na kagaya ng mga Israelita, pero we are the children of Abraham by faith. Kasi yung God na sinasamba ni Abraham is the same God na wino-worship natin. Pangalawa, let's go to the endlessness of the practice.
Mga kaibigan, balikan ulit natin si Melchizedek, yun yung sinasabi ko kanina. Bakit natin masasabing hanggang sa ngayon, kahit na po anumang dispensation po yan, although we are not under the Mosaic law, pero pwede, kumbaga hindi masama, walang batas na nagsasabi, walang commandment si God na kasalanan ng pagbibigay ng tithes. In fact, by understanding kung sino si Melchizedek, makikita natin, endless pala ito. Kasi yung si Melchizedek, paano siya pinakilala ng Bible? Balikan natin yung Hebrews 7 verse 1. For Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, when met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all. First being an interpretation. Anong tawag po kay Melchizedek? By interpretation, king of righteousness. And after that also, King of Salem. Ano ba yung King yung Salem? Jerusalem. Yan yung Jerusalem. Which is King of Peace. Pansinin niyo yung mga ginamit dito. King of Righteousness, King of Salem, King of Peace. Parang may iba tayong naiisip. Sino yan? Jesus Christ. Ano pang sabi ng verse 3? Ito yung dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na si Melchizedek ay anak ni Noah. Verse number 3, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest. Hanggang kailan yung priesthood ni Melchizedek? Continually. Ang pagiging priest ni Melchizedek, wala itong katapusan. Kaya nga, dito ngayon medyo kumbaga, ito yung nakaka-challenge na part. Kasi sinasabi na itong si Melchizedek made like unto the Son of God. Naalala ko yung aming professor, Dr. Stringer, nung tinuro niya yung Hebrews. Alam niyo, sa view ni Dr. Stringer, naniniwala siya. Again, hindi lahat naniniwala dito, iba-ibang view. Naniniwala siya that Melchizedek is the pre-incarnation of the Lord Jesus Christ. Hindi nakakapagtaka yun because si Jesus Christ is the Alpha and Omega. Na kahit hindi pa siya pinapanganak ni Birheng Maria, may mga pagkakataon na sa Old Testament na nagpapakita ang ating Panginoong Jesus. Then kung itutuloy pa natin sa verse 11, dyan in the book of Hebrews, if therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under if the people received the law, that further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not to be called after the order of Aaron. Because yung order of Aaron, yan po yung sa Mosaic law. Ibig sabihin, may katapusan yan. May hangganan ang order of Aaron, pero yung order of Melchizedek, it will continue eternally. Wala itong katapusan because Melchizedek is, pwede nating sabing, kumbaga, type of Christ, o pwedeng siya mismo ang pre-incarnation ng ating Panginoon. At tandaan niyo po, yung sinasabi ritong papalapit, darating na priesthood, refers to the Lord Jesus Christ, na pag si Jesus Christ na, ang kanyang priesthood ay walang hanggan. Walang katapusan. Ang kay Aaron may expiration. Kay Jesus, wala pong expiration. Kaya nga sabi sa verse 17, for he testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. We're not under the law. Salamat, masyadong mabigat ang mga Old Testament law. Pero salamat, we're under grace. Pero yung order of Melchizedek, anumang dispensation yan, hindi siya saklaw ng lahat na to because yung priesthood na meron po dyan for eternity. Kaya walang batas na magbabawal sa'yo, kagaya nung ginawa ni Abraham, kagaya ng ginawa ni Jacob, they offer their tithes. Walang nagbawal sa kanila. At hanggang sa ngayon, walang magbabawal sa atin because the God na ating pinagbibigyan o inaalayan, kasi hindi naman kailangan yan, yung Diyos na inaalayan natin, ang kanyang priesthood ay pang walang hanggan. Next pa po, gusto ko pa tignan natin tong principle na to.
kung bakit ang pagbibigay ng tithes ay ma-apply natin sa ating kapanahunan as a church. Number 3, equality by the practice. Sa pamamagitan, kung tayo po ay magiging faithful sa ating pagbibigay ng tithe, masusunod natin yung sinasabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 8, 13 to 14, na pantay-pantay na pagbibigayan. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians chapter 8, 13 to 14. For I mean not that other men be eased, and ye be burdened. Tingnan niyo po yung ginamit na salita ni Paul. But by an equality, that now, at this time, your abundance may be a supply for their want, and their abundance so may be supply for your want, that they may be equality. May sinasabi si Pablo na equality na pagbibigayan. Alam niyo mga kaibigan, paano natin mai-apply ang equality sa giving? Pare-parehas tayo magbigay ng tithes. Kasi kung nagbibigay tayo pare-parehas ng 10%, that is equality. At pantay-pantay tayo makakatulong. Kasi kung halimbawa sasabihin na hindi, dapat ang gawin natin dito, lahat kayo, naalala ko yung isang mangangaral, merong isang mangangaral, binabanatan niya yung tithing. Isa itong cult leader. Pero ang lupit netong cult leader, ang ginawa niya, sabi niya, lahat kayo, tigi 1,000 ha. Wow! Ayaw niya ng tithing. Pero a-assign niya, tigi 1,000 lahat. Hindi yun equality. Kung ang i-assign niya si Lusyutan, walang problema yung 1,000. Maning-mani yun. Pero kung mga simpleng mamamayan ka lang, na umaasa ka lang kay Dali, ay mahirap sa yung 1,000 sa isang bigayan. Kaya ma-apply natin yung equality when it comes to giving. Kung halimbawang lahat tayo 10%, that is equality. Mai-apply natin yung sinasabi ni Paul na uri ng pagbibigayan. Number 4, let's look at yung effects ng practice na ito. Kung magbibigay tayo sa ating gawain ng 10%, of course, balikan natin yung Malakay 3:10, bagamat sabi ko nga kanina, this is under the law, pero yung principle na sinasabi doon, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Mga kapatid, para ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga Levita, ang mga priest ng Old Testament, sila'y mabuhay. Siyempre, may pamilya din sila. Meron din silang mga araw-araw na mga pangangailangan. So, nabubuhay yung mga lingkod ng Panginoon Old Testament times sa pamamagitan ng tithes. Ngayon, anong sabi ni Pablo? Pagdating po sa kanyang mga lingkod, sa mga lingkod ng Panginoon. I'll use 1 Corinthians chapter 9 from verse 8. Sabi ng talata, say I these things as a man, or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses. Ginamit po ni Pablo yung law of Moses para kanyang patotohanan na kahit sa New Testament, yung mga lingkod ng Panginoon kailangang suportahan. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn, that God take care of oxen, or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, hindi para sa kanya. This is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Verse 11, if we have sown unto you spiritual things, it is a great thing if we shall reap your carnal things. Mga kapatid, sinasabi ni Pablo, di ba? Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pastors naglilingkod, pinapakain kayo spiritual. Tapos hindi nyo bibigyan man lang ng pang-material para mabuhay naman din sila. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya kung i-apply natin yung principle ng Old Testament, magagamit natin na hanggang sa yun, we have to practice yung pagbibigay ng 10% para masuportahan ang gawain ng Panginoon. Kasi alam nyo po, ang electricity natin hindi naman by faith eh. Sabi natin sa Meralco, papanalangin na lang namin kayo, huwag nyo na kaming singilin ha. Yung tubig kasi may bayad din eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa nawasa, pag-pray over na lang namin kayo, huwag nyo na kaming singilin ha. Hindi pwede. So meron din tayo mga bayarin sa gawain, kaya kinakailangan may pagbibigayan. At para ma-standardize, equal ang ating pagbibigayan, let's give our tithes, mga kapatid.
Tapos mga iba pang mga verses, sinasabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:14, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Ideally, kaya nga, si Pablo, grabe siya, no? Kung tutusin, pwede niyang kunin itong mga advantage na ito, pero siya, nag-tent making siya. Pero sinasabi ni Pablo, dapat sinusuportahan ang mga lingkod ng Panginoon. Number 5, encouragement of the practice. Sabi nung ilan, ay hindi, New Testament na tayo, dapat wala na yung tithing, dapat gayahin natin ang ginagawa ng mga New Testament believers. Okay, nabasa mo ba yung ginagawa ng mga New Testament believers? Tingnan natin, Acts chapter 4, from verse 32. And the multitude of them that believed were one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. But they had all things common, verse 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all, verse 34. Neither was there any among them lack, for many were possessors of lands or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet. O gayahin natin ang New Testament. Sige, gayahin natin. Actually, gusto ko yun. Alam nyo gagawin nyo? Mga kapatid, lahat ng mga titulo ng lupa, pakibigay sa amin. Di ba? Lahat ng mga ari-arian nyo, ibenta nyo lahat yan. Ialay nyo sa gawain ng Panginoon. Kaya nyo? Ay, hindi, dapat New Testament. Yun na nga, New Testament yun eh. Binigay nilang lahat. Ay, hindi, Pastor, tithes na lang tayo. Ay, okay, sige. Kasundo na tayo. Kaya nga kung itutuloy niyo yung chapter 5, ito pang malupit. Si Ananias at si Sapphira, commitment kasi nila yan kay Lord eh. Aba, hindi nila binigay lahat. Nangyari kay Ananias, kay Sapphira, tigok. Buti na lang, hindi na ginagawa ni Lord ngayon. Siguro, sa isang araw, magkakaroon tayo ng maraming funeral service dito, sabay-sabay. pero buti na lang, hindi kami apostol. Naku, kung apostol kami, yari kayo. Yari tayo, no? Pero salamat po mga kapatid. Kaya nga 'di ba even yung kung titingnan natin yung widow's mite, 'di ba? Bakit naging kumbaga sinulat sa Bible kung gaano ka laki yung pag-ibig nitong taong ito kasi 100% binigay niya kay God. Hindi tithes yun, 100% yun. So kung pipilitin natin, gayahin natin ang New Testament. O bigay niyo lahat. Ay, okay na po, balik na tayo. Balik na tayo sa tithes. At number 6, panghuli po, yung essence po ng practice ng tithing na ito. Tandaan niyo po mga kapatid, wala pa ako nabalita ang nag-backslide kasi regular siya nagbabayad ng kuryente, tubig, at saka internet. No? Paring umaangal, pero wala namang nagba-backslide. Pero alam niyo may mga nagba-backslide dahil lang sa usapan ng tithing eh. Teka lang, kala ko ba si Lord essential? Kala ko ba I love you Lord? Pero bakit pagdating sa mga pagbibigayan, offended? Pag ang isang tao mahal mo, hindi magiging issue yan. Tandaan niyo po, sabi ng Psalm 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Siya lahat yan. Kasi iniisip natin sarili natin, pero kung makikita natin na lahat yan ay pagmamayari ni Lord, binibigay pa nga siya yung 90% eh. 10% lang yung ibabalik mo sa kanyang gawain, hindi dapat maging issue. Kumbaga sa business partner, biro mo 10% lang ang sa kanya, pero sa kanya nang galing siya namuhunan, etc. Pero 10% lang sa kanya, sa'yo 90%. Napakabait ng Panginoon. Tandaan nyo, sinasabi ng 1 Corinthians 4:2, tayo po ay mga stewards, katiwala lamang ng Panginoon. Kaya nga in 2 Corinthians 9:7, bagamat ang context nito ay pagtutulong sa mga mission, pero pwede pa rin nating ma-apply. Pwede ba tayo magbigay ng tithes na gusto natin, na love natin? Pwede. Pwede tayo magbigay ng 10% bilang mga cheerful giver. Pag ginagawa mo ito from the heart. At sinasabi ng Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Kasi kung ang nakikita mo sa Malakay ay malaki, magiging masakit talaga yan. Mabigat talaga siya. Pero kung nakikita mo, Lord, salamat sa pagmamahal mo, hindi ako karapat-dapat, isa ako makasalanan, pa-impyerno ko dapat, pero naligtas mo ko. Wow, ano ba naman yang 10%?
At yung 10% mo naman na yan, gagamitin din naman yan sa mga gawain. May mga kaluluwang may mga liligtas, may mga pangangaralan ng salita ng Diyos. Bakit ka manghihinayang pang spiritual na mga bagay ang mga ito? Kaya nga sabi ng isang pastor, Adrian Rogers, God doesn't need us to give Him our money. Wala siyang kailangan sa atin. He owns everything. Tithing is God's way to grow Christians. For our maturity, for our grow, mga kapatid. At di ba, sign ng maturity yung hindi na yung puro pakabig sa'yo, kundi natututo ka ng magbigay. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Lord, salamat po. Dahil binigay mo sa amin ng lahat. In fact, kahit nga po ang buhay ng Panginoong Jesucristo, inalay niya sa krus para sa aming kaligtasan. And we're so grateful eternally na ang kaligtasan na ito hindi na mawawala magpakailanpaman. Lord, wala kang kailangan sa amin. Kami nga pong may kailangan sa iyo. Kaya even sa usapin ng tithing, yung aming pinagkakalob, binabalik lang namin ang totoong sa iyo talaga. Lord, alisin niyo po sa puso namin ang pagiging maramot. Alisin niyo po sa puso namin ang pagiging makasarili. Sana, Panginoon, maging mature na kami, kagaya ni Abraham. Wala nang mga utos, wala na pong namilit sa kanya, pero by faith, ginawa niya na mag-alay sa iyo ng kanyang tithes. Nawa, mga anak mo sa Faith Baptist Church, hindi na yan maging issue. Hindi na yan kailangan pagtalunan. Gawin namin na may pag-ibig. Gawin namin yan because mahal ka namin. Gawin namin yan dahil yan ay kaluluwalhati ng iyong pangalan. And I pray, dear Father, na kami po ay matuto sa mga nakasulat sa Bible. Ma-adapt namin ang mga prinsipyong ito na kami ay mas mag-focus sa pagbibigay, hindi yung sa mga natatanggap po namin. Alisin niyo ang karamutan sa aming mga puso, kagaya ng pagbibigay mo, Panginoon, ng iyong buhay sa amin. And I pray, dear Father, na yung aming mga pagbibigayan, gamitin niyo pa yan para marami pang mga kaluluwang maligtas. Marami pa po ang mga masuportahan ng mga ministries para sa ikakalaganap ng mabuting balita. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.